Akala niya panalo na siya sa World Championships. Pero habang binibigay niya ang lahat, sagad na ang katawan niya. At ramdam na ramdam niya ang hininga ng American runner sa batok niya. Biglang bumigay ang binti niya. Tumama siya ng diretso sa lupa, face first. Lumipad yung baton niya. Tumawid mag-isa sa finish line. At dahil doon, na-disqualify ang buong Dutch relay team. Wasak, wala na silang chance kahit bronze medal man lang. Nobody can stay on their feet tonight. Ang tinutukoy ng commentator ay si Sifan Hassan, isa pang legendary na Dutch runner na nadapa rin sa last stretch ng 10,000 meter finals earlier in the evening. Habang pinapanood ni Femke Bol ang replay at naririnig niya ang mga tawa at panlalait ng mga US commentators sa kanya at kay Sifan, parang gusto niyang masuka. What a fun event to watch! And everybody gets some money for that world record. Yes! So everybody's gonna go home happy. Pagkatapos ng karera, dinumog si Femke ng mga reporter. Nagtatanong kung ano ang nangyari, pero hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Klaro siyang hindi niya nahahayaang mangyari ulit yon. I'm lucky enough to have another chance in a couple of days. I would like my revenge. Yung event kung saan siya nadapa ay ang mixed 4x400 meter relay. Pero may isa pa siyang event, ang women's 4x400 meter relay, na gaganapin ilang araw matapos noon. At pagdating ng araw na yon, determinado si Femke na makabawi at i-redeem ang kanyang sarili at magdala ng medalya para sa bansang pakiramdam niya ay nabigo niya. Once again, siya ang runner sa anchor leg. Pero this time, hawak niya ang baton in third place. Malayo-layo ang kailangan niyang habulin. I think they're falling just far out enough of reach where it may not matter what Femke Bol does. Pero hindi nagpadaig si Femke. Sa last stretch ng race, umangat siya sa second, tapos nanalo siya. Habang nagsiselebrate si Femke at pinapanood ang replay ng winning moment niya, parang may kulang pa rin. This just re-emphasizes how great Alexis Holmes was that night because she ran down a woman who tonight ran down some of the best anchors in the world. Sabi yan ng commentator. Kahit nanalo si Femke sa women's relay, ang sabi nila, hindi daw kasi sumali ang US sa final ng mixed relay. Na-disqualify sila sa earlier heat. So kahit sa tingin niya ay may redemption na siya, ang kanyang paghihigante parang kulang pa rin. Para sa kanya, ang tunay na bawi ay kung matatalo niya ang US sa mismong mixed relay. Isang taon ang lumipas at dumating na nga ang chance na yon, the Paris 2024 Olympics. Pero nung nag-line up na ang Dutch mixed relay team para sa qualifiers, maraming nagulat. Wala si Femke Bol. Bakit? Yun pala, strategy yon ng Netherlands. Ayon sa rules, pwedeng magpalit ng isang runner between qualifiers and finals. Allowed ang substitute. So nung umusad na sila sa finals, alam na nila kung sino ang gusto nilang isubstitute, si Femke. Pag abot sa kanya ng baton, nasa 4th place siya. Malayo. Malaki ang lamang ng US. Femke got to work hard pero hindi siya natinag. Isa-isa niyang hinabol ang mga nasa unahan. 3rd place, then 2nd. At kung nasa peripheral vision na niya ang US runner, alam na niya, ito na yung moment. You can change out one runner and they bring in Femke Bol. What kind of runner to bring in?